Ang imahen ay ginawa ng isang eskultor sa Mexico noong siglo XVII. Ayon sa alamat, hindi raw kulay itim ang orihinal na estatwa. Isang Kastilang paring Recoleto ang nagdala sakay sa isang galyon papuntang Maynila. May sunog na naganap sa galeon at pati ang imahen ay nabalot ng apoy at usok, kaya namitim ang estatwa. Ang Kristong Itim ay nakarating sa Maynila noong ika-10 ng Mayo ng taong 1606. Ito ay inentrono at pinasayunan sa unang simbahan ng mga Recoletos, ang simbahan ng San Juan Bautista sa Bagong Bayan na ngayon bahagi na ng Rizal Park. Noong taong 1608, ang imahen ay inilipat sa Intramuros. Mula noon, ang traslasyon ay pinagdiriwang sa pamamagitan ng prosesyon ng Nazareno sa mga kalye ng Quiapo. Ang pista ng Nazareno ay isa sa pinakamalaking pagdiriwang ng mga Katoliko sa Pilipinas. Taon-taon, hindi nababawasan ang sumasalo sa prosesyon, lalong dumarami ang mga nabibilang na deboto. Dahilan ay ang mga milagro na iniuugnay sa debosyon sa Kristong Nazareno. Maraming milagro at kababalaghan ang dulot ng Nazareno. Ang paghipo sa pamamagitan ng paghalik o pagpahid ng panyo sa Nazareno ay nakakadulot ng lunas o nakakagamot ng mga sakit ayon sa mga nananampalataya. Hindi nauubos ang mga kwento tungkol sa mga sakit na nalunasan bilang sagot sa panalangin ng mga taong sumama sa prosesyon o pagkatapos maipahid ang panyo sa imahe ng Kristong Nazareno. Mula sa iba't ibang dako, pumupunta ang mga Katoliko sa prosesyon at nagbabaka sakaling makalapit at mahipo ang imahen at makatanggap ng milagro. Dahil sa dami ng dumadagsang deboto, ang orihinal na imahen ay nasira. Para maibsan ang pagkasira sa orihinal, gumawa ng mga replika o imitasyon at ito ay ipinaparada tuwing pista habang nasa loob ang orihinal. Ang replika ay pinagsamang bahagi ng orihinal at ang replika Pagkalabas ng poong Nazareno, kitang-kita ang pagsalubong ng mga deboto na parang alon sa dagat, palapit sa karosa, upang mahipo ang imahen o ang lubid man lang na ginagamit na panghila. Ang humihila ay mga nakapaang lalaki, mga miyembro ng iba't ibang samahan. Kung hindi man makalapit, inihahagi sa mga tuwalya at panyo at sinasapo ng mga nasa itaas ng karosa upang ipahid sa imahen. Parang ahas na umuusad ang prosesyon papunta sa iba't ibang kalye ng Quiapo. Sa bawat kalye, libo-libo ang humihiyaw at nagwawagayway ng kanilang panyo.
Mga kababaihan ay sumusunod at malayo sa gitna upang maiwasan na masaktan. Hindi maiwasan ang may nasasaktan at kung minsan may nagbubuwis ng buhay. Ngunit hindi ito inaalintana ng mga deboto at patuloy pa rin ang pagdagsa nila. Dalawang oras na ang lumipas mula nang mailabas ang Nazareno sa simbahan. Ang prosesyon ng Nazareno ay ang pinakamalaking manifestasyon ng relihiyong bayan. Ang kababaihan at mga matatanda ay nasa tabi. Ang iba ay may daladalang maliliit na bersyon ng imahe. Ano ang motibo? Anong naguudyok para pumunta ang mga deboto sa pista ng Nazareno taon-taon? Panata. Personal na sumpa o pangako na taon-taon sila ay babalik at sasama sa prosesyon kapalit ng pabor mula sa Panginoon. Ito ang madalas na sinasambit na dahilan kung bakit sila nandito sa Quiapo sa araw nito. Ito ay isang pangakong kailangan tuparin habang nabubuhay. Maaaring hindi ito tahasang na ihahayag ng karaniwang Pilipino. Subalit may isa pang dahilan na higit na malalim kung bakit malapit at magaan sa kalooban niya ang Nazareno. Siya ay kulay itim katulad ng isang ordinaryong manggagawa, magsasaka o mangingisda. Sa unang pagkakataon, narito ang isang Diyos na hindi kakulay ng mga naghaharing puti. Ang mga naghihirap ay nababalani rin sa Nazareno dahil siya ay mukha ng isang Diyos na dumaranas ng hirap at sakit para sa kapakanan ng sangkatauhan. May nagsasabi rin na ang debosyon sa Nazareno ay may mas malalim na ugat. Ang paniniwala ng katutubong Pilipino sa anting-anting at anito na ikinubli sa isang Kristiyanong orasyon o dasal na tumatawag sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito raw ay isang hayagang uri ng pagsamba sa isang bagay at nagbubulag-bulagan lamang ang Iglesia Katolika. Ito ba ay maituturing na idolatria? Anumang pagtatalo sa teolohiya ng Nazareno, lahat ay sang-ayon na ang debosyon sa Nazareno ay isang realidad at ito ay buhay na bahagi na ng kultura at kasaysayan ng sambayanang Pilipino. Sa katunayan, ang debosyon at pananampalataya ay dumadaloy sa pulso at puso ng Pilipino, pinukulayan ng kanyang pag-iisip at pag-uugali. At ito ang dapat na mangyari. Ang tunay na sampalataya ay nanunuot sa kalinangan, kaugalian at kabihasnan ng isang bayan. Ang pagyapak na nakapaalamang ay isang pagpapamalas ng kababaang loob at pagkasinto. Higit dito, ito rin ay isang paghayag ng pakiisa sa sakit na dinaranas ni Kristo upang matubos ang ating kasalanan. Ito rin ay isang pagkala sa mga material at makamundong karangyaan at kaginhawaan at pagbigay kahalagahan ng mga espiritual na bagay sa buhay na ito. Ang prosesyon ng Nazareno ay maituturing na isang metaporya ng pagkakaisa. Kung tayo ay magkakaisa bilang isang sambayanan sa isip at sa puso ng buong loob, kaya nating hatakin ang ating bayan paangat at pasulong tungo sa kapayapaan at kaunlaran.